Isa sa mga notorious area dito sa Manila, ang dulo ng Pasig River. Dito malapit yan sa Melopez Bridge, tapos dito sa ilalim naman ng tulay, meron din itong park dati. Pero ngayon nagmisto lang squatter area siya. Gaano kadami pa ba ang kailangang ma-relocate dito? At gaano kadami pa ang kailangang ayusin? Ito yan sa busiest roads no, sa R10. Napakaraming mga trucks dumadaan dito at isa rito sa mga lugar na kung saan maraming mga insidente. Nandito na tayo sa R10 Manila. Itong i-update natin ngayon kabayan, itong ilalim ng tulay or dito malapit sa Pasig River. Nalala nyo yung area na to? Tinatawag nilang the teritoryo ng mga Tolonges or yung maraming mga kanto, impact ng mga basura. I-update natin kasi nagkaroon na dito ng clearing operation, natanggal din yung mga basura. Ito pwede kasi yung develop pa to dito sa ilalim, no? Although pag gabi kasi wala na masyadong dumadaan dito kasi kung ano, pier na to eh, R10, tapos marami ng mga truck dumadaan. Pero although kailangan pa rin pagadahin dito kasi malapit to sa Intramuros. Meron ding randomly no, mga foreigner na namamasyal dito. Ito guys, pakita ko sa inyo itong dulo ng Pasig River para meron kayo idea kung ano magiging itsura kung ma-extend itong esplanade hanggang dito. Yan yung kabayan na napunta natin last time yan sa may ilalim ng tulay. So ito ba yung sitwasyon dito? Ito yung dulo ng Pasig River. Malapit ito sa Manila Bay. Yan. Ngayon medyo mababa yung tubig ngayon dito. Siguro kung mga 3 feet, no? Pero kung naman siya, kulay brown naman dito. Kabila, yan yung sa Mela de la Industria. Ito yung sitwasyon dito kapag puno ng basura ngayon. Ito pa yung mga natitira kabayan, mga bahay dito. Literal lang pag nagkaroon ng bagyo, ito yung kailangan mabigyan ng relocation agad kasi yung flow ng tubig niya kapag bagyo, malakas yan, mapunta doon. Labasan, papunta Manila Bay. Ayan kalakas. Ayan, kaya kung tatanungin niya kabayan yung esplanade abutin dito, medyo matagal pa kasi mo na yan. Nakaroon mo na dito ng relocation kasi malamang dito gagawin yan sa gilid nitong kalsada. Ito, papuntahan ko na to sa Paseco. Yung papunta ko guys sa papuntang R10. Ito yung itsura niya ngayon, no?
Ayan, di ba? So far ito, biyak na dito. So ito yung sa kanan guys, mas marami dito. Mga bahay nakatayo sa gilid nitong bangketa. Dito naman wala. Halos puro mga konkreto na tong mga bahay na nakatayo dyan. So ito po yung dulo ng Pasig River. Napakabisita na ito guys kasi bawat minuto talaga sunod-sunod yung daan ng mga truck dito. May kwan dito guys, chas. At ito po yung dulo ng Pasig River. Ito po yung Melopez Bridge. At ito naman yung R10 Manila. So dito makikita mo na marami pang kailangan mabigyan ng relocation. Lalo na dito sa kabilang side. Ito naman sa Mela de la Industria. Literal kapag nagkaroon ng bagyo dito, ito yung mga unang binibigyan ng relocation. Pag umapaw itong tubig, halos lampas dyan sa may gutter na yung kalsada. Sa likod naman, yan po yung bagong pabahay dito. Yan po yung 4PH or pambansang pabahay para sa Pilipino. So may 2,000 informal settlers to ang mabibigyan niyan ng maayos na tirahan. Yan, kasi ikaw na lang, bilang na lang yata kasi may mga ibang batch dito na nag-volunteer na sila magpa-relocate kaya lang malalayong lugar. So ito naman kapag naswerte,
ito sila ay malilipat na malapit na dito sa Manila. Kasi nabanggit nga ni Yorme na ang gusto niya pag taga Manila ka, mabibigyan ng relocation dito lang din. Kumbaga walang matatapon sa ibang lugar. Dito makikita mo tong Pasig River Esplanade na nandito malapit sa Fort Santiago ng Intramuros. Kapag natuloy yan, dediretso yan dito hanggang sa May Lopez. Pero dito kasi bago gagawang esplanade dyan, relocation muna kasi maraming maapektuhan. Ano sa tingin nyo kabayan? Dediretso hanggang R10 itong esplanade or hanggang dito lang muna sa may area ng Intramuros kasi yung pinaka-tourist area yata nandito lang sa Intramuros eh. Tapos sa kabila gagawin din yan, paikot. Pero kita mo naman dito malapit sa Mela de la Industria, ang dami pang mga bahay dyan. So dito pala, ito yung Delpan. Ginagawa na rin yung bagong pabahay din. Yan po yung Binondominium 2. Yan yung pangako ni Yorme. So kung dating squatter area, sa condo na ngayon ditira. Meron mahigit 90 units yan.